we are inviting all of you to join us in our virtual Dawn Watch meeting at 4 a.m. and Sunset Prayer Meeting at 6 p.m. daily, hosted by Reverend Dr. Alex C. Nozuelo. Let Jesus Christ change your life. Be blessed with His words of encouragement. Pabuti po ng Panginoon. Amen, amen. Meron Kristo sa buhay. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Natin na pag-live sa oras ito. Mula sa Alvin, basahin ko po no doon sa verse 11. Kapayapaan At si Maria naman talagang hindi maalis, nakaupo lang. Panginoon ko, Lord God, alam kong hindi mo lilimot. Today's Dawn Watch Prayer Meeting. Isang mabiyayang madaling araw po sa atin lahat at isa na naman po pribileyo na magamit ngayon na tigapagayag ng kanyang salita. At ako ngayon natutuwa dahil alam nyo na rin yung ating panuntunan. Kapag wala yung mga taong naka-assign ay yung host ang madalas, no? Parang kahapon natawa ako kay Pastora Melissa. Yung naka-assign na maglilid sa prayer, wala. Kaya bilang MC, siya na rin ang nag-pray. Amen? Yan naman po tayo, di ba? Huwag mo nang hanapin yung wala. Ma-stress out ka lang. Kung kaya mo naman gawin, gawin mo na. Okay? Kaya sa umaga pong ito, napakaganda po ng mensahe ng Diyos sa atin. Sa basa ng Prayer Faith Church Worldwide Ministries Incorporated, tayo gaganap ng ating pang-anim na taon at 136 na madaling araw na talagang nagbabantay sa pananalangin. Gamit po natin ang platform ng Zoom. Salamat sa 20 kamanggagawa na naka-join na. Salamat din sa ating mga tigapanguna, sa buhay ng ating Spiritual Director Bishop Rosem Nozuelo, kasama kay Pastora Glory dahil sa kanilang kapahintulutan na kapag tayo ay nasa paghahayag na ng salita ng Diyos, ay pinantulutan tayong gamitin ng mga social media tulad ng Facebook live streaming. Naka-Facebook live na po tayo ngayon. Salamat sa mga naka-join na. Pastora Seni from Canada po. Kasama na po natin siya ngayon. Salamat sa mga OFW na talagang nakikiisa sa ating gawain. Kay Pemi Marlene from UAE, ay from Bahrain, PF Bahrain chapter, kasama din po natin. At siyempre si Pastora Josie, lagi naman naka-join si Pastora Josie sa gawain natin sa Facebook Live. Salamat sa mga manggagawa na talagang hindi lang dito sa Zoom nagjo-join, no? Kundi maging sa ating Facebook Live. Salamat din sa buhay ng ating kamanggagawa sa POF Jensen City chapter dahil siya ang ating admin sa ating YouTube, TikTok at Spotify. Ibig sabihin, hindi lang tayo good for 1 month kasi binibigay lang sa atin ng Meta ay 1 buwan na nakalagay sa ating wall ang ating preaching. Ngayon na ililipat na upload sa YouTube, TikTok at Spotify. Salamat sa buhay ni Pastora Sandra Woodruff. Amen. At sa araw pong ito, July 23 na po, 2026. Ang bilis ng panahon, 23 na po. Amen. At napakaganda po ng mensahe ng Diyos sa atin ngayon. The cost of following Jesus. Okay, share ko muna sa ating screen sa Facebook para makasabay sila sa display natin yung screen. Ayan na. Tapos share ko rin po sa ating Zoom ang ating gawain para mabasa rin po ninyo yung ating teksto. Ayan, nasa screen na rin po natin. Biyaya ni Lord. Yun ko lang. Ayan. Ang tema na sasagutin po natin sa umagang ito, what does it take to truly follow Jesus? Ano nga ba talaga ang kahalagahan ng ating gagawing totoong pagsunod sa kanyang harapan? Ang teksto po natin ay nakasulat po sa Luke chapter 9 verse 57 to 62. Ganito po nakasulat. Samantalang sila ay naglalakad, may isang lalaking lumapit at nagsabi kay Jesus, "Susunod po ako sa inyo kahit saan po kayo pupunta." Ang sabi ng sumagot si Jesus,
May lungga ang asong gubat at may pugad ang mga ibon. Ngunit ang anak ng tao ay wala man lang mapagpahingaan. Verse 59. At sinabi naman niya sa isa, sumunod ka sa akin. Ngunit sumagot ito, Panginoon, hayaan lang po ninyong maipalibing ko ang aking ama. Verse 60. Sinabi ni Jesus sa kanya, hayaan mo mga patay, makipaglibing sa kanilang mga patay. Ngunit humayo ka, ipahayag mo ang kaharian ng Diyos. 61. May isa naman nagsabi sa kanya, susunod po ako sa inyo, Panginoon, ngunit hayaan ninyong magpaalam muna ako sa aking pamilya. Verse 62. At ganito naman ang tugon ni Jesus. Sino mang nagsimulang mag-araro, ngunit panay ang lingon ay hindi makarapat-dapat sa kaharian ng Diyos. Hallelujah. Purihin po ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang salita. Tayo sa mandaling yumuko at manalangin. Ama namin maibigin na sa langit, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Hinihingi po namin ang iyong patnubay sa gagawin po namin pag-aaral ng iyong makapangyarihan salita. Use me mightily, Lord, for your glory alone. Umaamin ako, wala akong kayang gawin kung walang pagsama mo. Salamat, Ama, sa isa na namang pribileyo na muli magamit mo ako bilang tigapaghayag ng iyong mabuting balita. Ikaw, O Diyos, ang managumpay sa gawaing ito. Santong Espiritu na siyang aming dakilang tagapagturo. Pangunahan mo po ito at hayaan mo lahat kami maging ako gagamitin mo ay totohanan. Maipamuhay namin ang lahat ng salitang aming marinig. Binabalik namin ang kaparehang ito sa pangalan ni Jesus. Everybody say Amen, Amen. Praise God, praise God. Naniniwala tayo na talagang marami talagang tigasunod ang ating Panginoong Jesus. Ayan. Marami sumusunod sa Kanya, lalo na kung sa panahon ng may hinihingi. Hallelujah. Okay, kaya tuloy tawag sa Kanya ay hindi na Panginoon, kundi pengi nun na. Hindi na siya Panginoon, kundi pengi nun na ang tawag sa Kanya. Okay. Marami rin sumusunod talaga sa ating Panginoong Yesus kasi gusto nila makaranas ng pagpapala. May blessing kasi kapag sumusunod kay Jesus, sabi nila, sige, nasusunod nila. Kaya naman, gusto nila ng kagalingan, kaya kapayapaan, kaya pag-iingat. Okay? O gusto nila makaranas ng himala, kaya sumusunod sila sa ating Panginoong Jesus. Tama po ba? Ngunit salamat dahil sa basa ng Prayer Faith Church, tunay, naunawaan natin yung katanungan siyang ating pag-aaralan ngayon. Ano ba nga talaga ang halaga ng totoong pagsunod kay Jesus? Kasi kung mapapansin natin ngayon, kultura natin, ang salitang follow ay madalas narinig natin ito sa mga social media. Tama po ba? Isang pindot lang. Follow the button. Amen. Okay, pipindutin mo lang yung follow button, nakapalo ka na. Okay. Tama po ba? Pwede mo na masundan yung isang tao. Pero iba ang pagsunod natin sa ating Panginoong Hesus, hindi katulad sa social media. Amen. Hindi isang click lang ang ating Panginoong Hesus. Okay? Ang pagsunod natin sa ating Panginoong Hesus, isang lifelong commitment. Okay? Kaya nga tayo nakakapanatili. Hindi tayo nagdodonwas ang dahil lang gusto natin payapang buhay. Given na po yun. Papagpala, given na po yun. Pero ang gusto ni Lord ay maging lifelong commitment natin ito. Hindi yung i-click ka, follow, pag ayaw mo na, unfollow mo na. Tama, ganun lang kasimple sa social media. Tama po ba? Pero salamat dahil sa ating pag-aaralan ngayon teksto, mayroon tayong makikitang tatlong katauhan, tatlong tao na nagsabing gusto nilang sumunod sa ating Panginoong Yesus. Tama po ba? Ang bawat isa ay may maganda namang intention. Ngunit nakita ng ating Panginoong Yesus ang tunay na kalagayan ng kanilang puso. Okay. Hindi niya hinusgahan ang tatlong ito doon sa kanilang mga alibay. Okay? Hindi niya ito sinabi na, mali yan, ganyan yan. No? Pero meron siyang mga bagay na nais ipabatid sa atin ngayon. Na siya rin nais
pinabatid niya doon sa tatlo. Okay. Kaya matuturuan tayo ngayon sa ating gagawing pag-aaral tungkol sa pagsunod natin sa ating Panginoong Yesus. Totoo ba na talagang may halaga? Totoo ba na kailangan talaga? Opo. Kaya sasagutin na natin ang tanong ngayon, ano ba nga ba talaga ang halaga ng totoong pagsunod natin sa ating Panginoon? What does it take to truly follow Jesus? Una, sabi, at truly follow Jesus, we must willing to surrender our comfort zone. Iwan natin ang ating surrender po natin, yung masarap sa atin. Oo, kailangan araw-araw hindi tayo nagdo-download sa isang click lang. Okay, follow to, tama. I-click lang natin yung follow button. Oh, Facebook na lang ako makikinig. Ipa-follow ko na lang. Tapos tulog uli. Iwan natin. Sabi dito, we must willing to surrender ang alin, yung ating comfort. Ano yung comfort? Yung sarap ng tulog ba? Tama, lalo pag umulan sa gabi, malamig. Tama po ba? Kaya kung titignan natin yung salitang, susunod ako sa iyo, saan ka man pumunta? Di ba, makikita natin sa unang nagsabi, tama po ba? Marami nagsasabing gusto sumunod talaga sa ating Panginoong Yesus Pero nakita naman natin ang sagot ng ating Panginoong Yesus. Kasi pag sumunod ka na sa ating Panginoong Yesus, yayaman na ako, magiging milyonaryo na ako. Ito nga ang sagot ng ating Panginoong Yesus Nalintulad niya yung sarili niya sa mga asong gubat at sa hipong himpapawid Ano sabi niya? Ang mga asong gubat may mga lungga. At ang ibon ay sa himpapawid may pugad. Ngunit ang anak ng tao ay wala mapagpahingaan ng kanyang ulo. Kaya sa ibang translation po yung binasa ko. Kung titignan po natin mga kapatid ko sa Panginoon, talagang iba ang bagay na naisipaghanap ng Diyos sa atin. Kaya nga nung nananalangin ko, Lord, kailan mo ba ibibigay yung bahay na patuloy kong idinudulog sa iyo? Dito ako dinala ni Lord nun Pero sabi ko, hindi. Andun pa rin yung faith ko. Okay. Na talagang si Lord kapag magbibigay yan, ibibigay niya sa kanyang kapanahunan. Tama po ba? Tingnan naman natin, no? Makikita naman natin doon sa lalaking una, talaga handang-handa talaga siya sumunod Tama po ba? Pero tandaan niyo po mga kapatid ko sa Panginoon, hindi siya tinawag ng ating Panginoon. Siya mismo lumapit Tama po ba? Siya mismo lumapit. Siya mismo nagsabing, susunod ako sa iyo. Saan ka man pumaroon? Hallelujah. Ngunit bago tanggapin ng ating Panginoong Yesus ang kanyang sinabi, ipinakita muna ng ating Panginoong Yesus yung realidad ng pagiging anak ng Diyos o pagiging alagad niya. Okay. Noong unang panahon, talagang makikita natin talaga ang ating Panginoong Yesus walang permanenteng bahay. Palipat-lipat siya kasi ng lugar tama po ba? Para lalong may pangaral ang salita ng Diyos. Tama po ba? Ano yung pinapakita sa atin dito? Ang pagiging alagad ay hindi tungkol sa pagiging komportable. Kasi pag may bahay ka na, komportable ka na Pero sa akin, di po ba, biyaya ni Lord, nandito ako sa lugar na to, pero talagang gagastos ako ng 300 pesos, makababa lang ako ng Olongapo, tama po, para sa gasolina, ganun kalayo. Kailangan mag-drive ako ng 1 hour mahigit para lalo pag traffic. Anong ibig sabihin nun? Hindi magiging hadlang yung bagay na ibinigay sa iyo na alam mo sa Diyos galing. Kundi yun ay pagpapala. Sabi ko nga madalas, ang pagpapala ng Diyos ay walang kasamang kabalisaan. Proverbs 10:22. Tama po ba? Kapag nagpala ang Diyos, siya naman din nagpo-provide ng panggasto. Salamat sa mga kamanggagawa na talagang sumusuporta sa aking pagmimisyon sa harapan ni Lord. Amen? Kaya ang kailangan lang talaga mga kapatid ko sa Panginoon, yung pagiging available natin, yung availability, yun ang mahalaga sa paglilingkod sa harapan ni Lord. Katulad ngayon, sino nagsabing may work na ng 3:00 ng madaling araw para hindi maka-join sa gawain? Sino magsasabi na, Pastor, pasensya na, papasok ako ng 4:00 ng madaling araw?
Marahil siguro naghahanda. Pwede ka pa naman mag-join kahit naghahanda ka. Yung Bluetooth ka habang nagbibihis ka, narinig mo, at least naka-join ka. Maraming gusto, pero marami ring dahilan. Sabi natin, madalas narinig natin, tama po ba? Pag gusto, may paraan. Pag ayaw, maraming dahilan. Tama po? Kaya wala tayo dapat dahilan Tayo na mismo lumapit sa kanya, Lord, susunod ako sa iyo. Yun yung unang lalaki. Yun yung unang taong lumapit sa ating Panginoong Yesus. Okay. Talagang nagsabi siya, lumapit ka. Pero hindi ko naman sinasabi na kapag ikaw naglilingkod sa harapan ng Diyos, dapat wala kang ng sariling bahay, wala kang comfort zone. No? Ibig ko sabihin ay, we need to, yung mga biyayang ibinigay sa atin, hindi natin itong akin ito. Kundi ito, Lord, ay kaloob mo. Ewan ko lang kung di ka magsisipag pa. Dahil alam mo, marami pa siyang ipagkakaloob sa iyo. Tama po ba? Kaya tandaan po natin mismo ang ating Panginoong Yesus. No? Sabi niya, itinuring kong kalugihan ng lahat alang-alang kay Kristo. Yan yung sabi ni Apostol Pablo sa Aklat ng Pilipos. Kaya mga kapatid ko sa Panginoon, ano bang tinuring nating kalugihan alang-alang kay Kristo? Ano ba yung dininay natin sa buhay na ito? Dininay mo na ba't binabalik-balikan mo pa? Bakit? Dahil sa matinding pangailangan, no? Hirap na hirap ka na para baga nakikita mo yung pamilya mo, kawawang-kawawa, no? Hindi natin dapat makita yun. Uy, napagdaanan ko na yan. Pag nakita mo ang paghihirap ng pamilya mo sa ginagawa mong paglilingkod sa Diyos, kapatid, hindi ka makakalaya dyan. Hayaan mo, sumunod ka kay Kristo at siya ang magsasaayos ng lahat. Tama po ba? Ang biyaya ni Lord na kapag pag-graduate na ako ng 3 kong anak, nasigad si Lord mismo nagpaaral. Tama po ba? Okay, hindi ako nagbayad ng tuition fee. Okay? Ang nabayaran ko lang pang-uniform nila at pang-ID, yung kanilang miscellaneous. Biyaya ni Lord yun. Amen? Dahil natutunan nating sumunod kay Kristo. Kaya talagang may cost talaga Hindi po pwedeng pinagdaanan mo na, babalikan mo pa. Kung tatanungin niyo ako anong gusto kong buhay noon o ngayon, noon daming pera, pero habol-habol ka naman ng cheque, parating na. Habulan sa bako, oras sa panangalian, kailangan bitawan mo yung plato sa panangalian para habulin yung cheque dahil magbabounce siya kapag hindi mo napondohan. Mga ganong usapin ng kala natin, negosyo, madali lang. Habang nagninegosyo ka, nako. Habang lumalaki negosyo mo, lumalaki din ang utang mo. Bibihira yung malaki may pondo yun. Kung may malaking puhunan yun. No? Kaya sabi ko sa mga FW, kung nagtatangka kayong magnegosyo pag uwi ninyo, magnegosyo na kayo habang nandiyan pa kayo. Okay, sa abroad. Magpapamahala ninyo para pamahala niyo sa pamilya niyo, sa anak ninyo. Okay. Bakit? May PC pa, may sweldo ka pa nga asahan na darating sa'yo. Okay, malugi man yung tinayo mo negosyo, at least meron ka pa rin pagkukunan, may hanap buhay ka pa rin dyan, OFW. Kung uuwi ka sabi, magpo-for good na ako, magne-negosyo ako. Paano kung wrong investment? Oh, praise God, nagising na yung ating preacher. Hallelujah. Enjoy na siya. Okay, mga kapatid ko sa Panginoon, tandaan natin to. May mga pagkakataon na ang pagsunod natin sa ating Panginoong Yesus ay kailangan talagang isuko na natin ang ating sariling plano sa Kanya. Okay? O tanggihan na natin alok ng salibutan ito. Nakakasilaw Tama po ba? Tanggihan mo na. Alok na. Gusto mo ba maging dean ng ganitong department sa school? Ganito ang sweldo? Talagang masisilaw ka talaga. Pero dapat alam mo yung cost ng pagsunod natin kay Kristo. Oo, talagang harapin natin yung kahirapan. Kaya mga kapatid ko sa Panginoon, tandaan natin,
Mas mahalaga ba ang comfort zone natin, yung comfort natin, kaysa sa ating Panginoong Yesus? Ask yourself right now. Tanungin mo sarili mo, masarap ba matulog kaysa sa dumalo sa Donwatch? Amen. Okay, yan yung una. Pangalawa, nais ipapatid ng ating Panginoong Yesus sa oras na ito. We need to truly follow Jesus. We must make Him our highest priority. Makikita natin yan doon sa sumunod na tao, na lalaki nagtanong, okay? Na siya mismo, siya naman ay sinabihan ng ating Panginoong Yesus. Kung kanina, yung lalaki, siya mismo ay lumapit. Ito naman sinabihan. Inutusan, kasi yung word na sumunod, utos yun eh. Sabi ng ating Panginoong Yesus sa isang lalaki naroon, sumunod ka sa akin. Pero anong sagot? Okay, hayaan mo na daw siyang makipaglibing sa kanyang ama. Wow, talaga no? Kasi kultura nun eh. Yung sinabi niya makipaglibing siya sa kanyang ama, marahil ay alam naman natin kapag libing mahabang lamay, tama po. May ibig sabihin, medyo matagal-tagal siya mawawala bago siya makabalik uli. Sa harapan ng ating Panginoong Yesus. Hayaan mo na po akong ilibing ang aking ama. Narinig naman natin ang sagot ng ating Panginoong Yesus sa madalas din natin sinasabi. Okay. Minsan may panawagan ng Diyos sa atin. Pero ang sabi natin madalas, Lord, wait lang. Naalala ko tuloy yung tulog kanina ng testimony. Lord, pwede bang 10 minutes pa? Naku, kami ka nakaaway. Naranasan ko na yan. Nung bago-bago tayong doon, kala natin, automatic na yung paggising. Ay, nagising ka naman, ginising ka naman ni Lord. Pero humingi ka pa ng 10 minutes eh, kaya hindi ka na nagising. O, tumilawak ng manok lahat-lahat, hindi mo na rin malakas na araw nung alam na bangon. Kaya pagising mo, ang lungkot-lungkot mo. Bakit? Hindi mo nagawa yung bagay ng nais ng Diyos sa buwan. Ginising ka na niya eh. Pero nakatulog ka uli. Amen? Kaya tandaan natin ito. Huwag natin sasabihin kay Lord, Lord, wait! Tama pa ba? Hindi naman niya sinabi, Pastor, no eh. Hindi ako susunod sa'yo. O nga, hindi nga niya sinabing no. Pero ano naman sabi niya, Lord, sandali lang, uwi muna ako. Amen? Kaya mga kapatid ko sa Panginoon, ano yung tinuturo sa atin ngayon? Pwede ba na pag inutusan ka, sabihin mo, Pastor, mamaya na lang. Maraming Kristiyanong ganyan. Madalas tumatanggi. Pastor, hindi ako pwede ngayon kasi ganito, ganyan eh. Okay. Kaya nga, salamat dun sa lagi ko rin na halimbawa, sinabi ni Queen Elizabeth, no? Sa kanyang invitation, no excuses allowed. Wow. Wala ka nang idadahilan pa pag siya ang nag-imbita. Tama po. Queen siya eh. Kaya mga kapatid ko sa Panginoon, hindi naman lahat sinasabihan ng ating Panginoong Yesus inutusan. Pero salamat. Kapag naging priority natin ang ating Panginoong Yesus, ang lahat idadagdag niya sa atin. Pero marami pa rin hanggang sa panahon ngayon, nabubuhay, nagsasabing disipulo pero walang tunay na pagsunod. Pwede ba natin sabihin, I'm a disciple of Christ and yet wala naman tunay na pagsunod? Tama? Hindi sinabi ng ating Panginoong Yesus na huwag natin mahalin ang ating pamilya. Okay? Hindi niya sinabi, kundi talagang makiramay ka, di gawin mo yung pinagagawa ni Lord sa'yo, hindi yung pupunta ka lang doon tatanggod. Ilang araw ka doon, di maghayag ka ng salita ng Diyos doon sa lamay. Tama, mula umaga hanggang hapon, hanggang gabi. Tama po ba? Ituro natin ang kanyang salita, yun ang sabi niya eh. Kaya mga kapatid ko sa Panginoon, patuloy ilagay natin sa mas mataas na prioridad ang ating Panginoong Yesus. Kaya hanapin natin ang kanyang kaharian. Masunod natin ang kanyang katwiran. Ang lahat, idaragdag niya sa atin. Ikaw kapatid, anong priority mo ngayon? Career mo ba? Pastor, hindi ako mapopromote kapag malate ako sa aking work. Kasi naabala ako ng Donwatch eh.
Kaabalahan pa pala ang donut sa'yo. Okay, negosyo ba? Ako, pastor, kailangan ko buksan. Sabi nga nung nag-testimony kanina eh. Nakikita niya na ang aga-aga nilang, siyempre, palengke yan. Kailangan maaga akong gumising dahil magbubukas ka. Naranasan ko rin yan. Amen. O, madaling araw pa lang, nagtutulak na kami ng karton papuntang palengke. Bakit? Ayun yung mga pinagpuyatan naming ripakin eh. Yung asukal, iriripak mo sa sako. Ilalagay mo sa 1 kilo, sa kalating kilo, sa 1/4 na kilo. Iba-ibang gamit. May gumagamit ng katol, may gumagamit ng kandila. Kasi kandila, pag hindi ka mabilis mag-swipe ng plastic doon at ganunin mo, ay sunog ang plastic. Magpapalit ka na naman uli ng plastic ng asukal, no? Kaya naman yung mantika, yung container na mantika, i-repack mo yan sa isang lapad o isang long neck. Kailangan magaling ka rin. Kundi, naku, abuti. Baka mabagal-bagal ka eh. Sa lumang palengke, ang agang magising ang tao doon. Dapat 2:00, 3:00 na itulak mo na yung karton. Kasi pag nabutan ka na ng 4:00, wala na, marami nang namimili. Okay. Ano ba prioridad mo, kapatid? Pamilya ba? Okay. Ay, pastor, pasensya na kasi maghahatid ako ng anak ko kaya hindi ako maka-attend ng donuts. Pastor, may papasok ako ng maaga kaya hindi ako maka-attend ng donuts. Hindi ko naman sinasabing tapusin mo ang donuts, no? Yung makita lang namin sa unang minuto, masaya na kami roon. Darating isang panahon, marinig mo na yung mga ngiti ng mga nagte-testimony. Hindi ka man umabot sa Word of God, at least naka-join ka. Hindi mo nga lang natapos. At least naka-join ka. Amen. O inuuna mo pangarap mo. Amen. Okay, pumapasok ulit. Okay. Kaya mga kapatid ko sa Panginoon, tandaan natin, dapat unang priority natin, walang iba kundi ang ating Panginoong Yesus. Amen. Magagawa ba natin yung mga kapatid ko sa Panginoon? Katulad ng ginagawa natin ngayon. Amen? Una natin siya ang highest priority natin. Hindi sinabi ng Diyos na pabayaan natin ang mga bagay na ang ating career, ang ating negosyo, ang ating pamilya. Hindi niya sinabi pabayaan natin to. Ating pangarap, no? Kundi sinasabi niya, unahin natin siya. Okay? Tama po ba? Yun ang salita niya. Dapat siya ang mauna. Sunod na yung career mo, sunod na yung kung ano man na isusunod mo. Basta ang malaga, siya ang una. Tama po ba? At ang panghuli na isituro ng Diyos sa atin. To truly follow Jesus, we must follow Him with undivided commitment. Ay yung pangatlong lalaki. Sa 61 to 62. Susunod ako sa iyo, Panginoon. Ngunit, nako, mayroong pang salitang but. Okay. Maraming Kristiyanong ganyan eh. Lagi talagang may ngunit pa eh. Okay. Ito yung talagang, minsan talaga nakaka-disappoint na salita eh. Pastor, susunod na lang ako kasi meron kasi akong gagawin pa eh. Okay. Minsan mga kapatid ko salit Panginoon, yung but ay talagang bilang mananampalataya, ito yung mga maglalagay sa ating hindi pagsunod sa harapan ni Lord. Handa tayong sumunod, dapat walang kondisyon. Susunod ako sa iyo, Lord, kapag pinagyaman mo na ako. Pwede ba yun? Kailangan yumaman ka muna bago ka sumunod. Ngayon mahirap ka, di ka makasunod eh. Kaya mas more kapag mayaman ka na, lalo ka hindi makasunod. Tama po ba? Yung may condition, may reservation, okay. Iwasan na po natin yan. Hindi na pagagalakan Diyos sa atin yan. Hindi natin siya mabibigyan ng katuwiran dyan. Okay. Sa mga kapatid ko sa Panginoon, ano ang sabi ng ating Panginoong Yesus? Yung humawak doon ng araraw, palingon-lingon. Ano mangyayari sa kanya? Hindi siya makakarating doon sa kanyang parorona, lingon na lingon din. Okay, at ang sabi niya, hindi siya karapat. Dapat sa kaharian ng Diyos. Wow, pinagbawal ka na makapasok pala sa kaharian ng langit kapag lingon ka ng lingon. Amen? Bitawan mo na yung mga condition mo. Bitawan mo na yung reservation mo. Kasi nung unang panahon, ang magsasaka, kailangan tumingin sa unahan habang nag-aararo.
Hindi katulad ngayon, may traktora na, di ba? Baka may iliko siya ng kalabaw, lumipat doon sa kabilang bukid, pagalitan ka ng kabilang may-ari, inaararo mo yung bukid niya. Ayan. Kailangan i-focus mo yung ano mo at sa harapan mo. Okay. Kapag lingon ka ng lingon, ay mangyayari sa'yo, matutulad ka sa asawa ni sino ba yung naging apoy, naging asin, Isaac, no? Nalingon ng lingon, ayun, dahil kakalingon niya, pinagbawal na nga, wag nang lingonin yung dako na ginugunaw na ni Lord, pero Sodom at Gomorrah, nilingon niya kasi nandun pa yung bahay niya, nandun yung pinundal niyang ari-arian, sunog lahat yun. Yun ang inaalala niya. Kaya mga kapatid ko sa Panginoon, tanggalin na po natin ang anumang alalahanin natin sa pagsunod natin sa harapan ng Diyos. Okay? Ganyan talaga ang buhay Kristiyano. Ang buhay ng mananampalataya, hindi tayo maaaring sumunod sa ating Panginoong Yesus, pero divided ang puso natin. Ayaw ni Lord half-hearted. Gusto ni Lord wholehearted tayo na sumusunod sa Kanya. Yan ang tunay na disipulo ni Kristo. May buong commitment. Okay? Hindi half-hearted, hindi double-minded. Okay? Kung ayaw niya ng malahininga na paglilingkod, malahininga, alanganing malamig, alanganing mainit. Tama po ba? Ang gusto niya, buong puso, laging mainit. Kaya kapatid ko sa Panginoon, tandaan natin, itinuro ng Diyos sa ating ngayon tatlong bagay. May 3 taon lumapit sa Kanya. Kung talagang nais natin sumunod sa ating Panginoong Yesus, kailangan isuko natin ang ating comfort zone para sa Kanya. Amen. Gawin natin yung pinagagawa ng ating Panginoong Yesus. Bigyan natin siya ng highest priority sa ating buhay. Sumunod tayo ng buong puso at huwag lumingon. Balik-balikan pa yung dati-dati pagkatao. Sigurado ako, iiyak ka lang. Amen. Yung pastor, napapaiyak yung miyembro kasi madalas sinasabi ni pastor yung mga lati mong ginagawa. Tapos na yun. Amen. Pinalaya ka na, kinalimutan na nga ni Lord, papaalala pa ni pastor. Kapag may nagpapaalala ng mali mo, sabi mo, pastor, nilimot na ni Jesus yan sa buhay ko. Huwag mo na ipaalala. Hindi na ako iiyak dyan dahil hindi ko na yan nilalakaran. Amen? Di ba? Malakas mong sabihin yan sa pastor mo kapag talagang hindi mo na pinamumuhay. Pero pag naramdaman ni pastor mo na, bumabalik ulit sa dati niyang pagkatao. Napapaalala, iiyak ka na naman. Sabi mo na naman. Kaya mga kapatid sa Panginoon, tandaan natin ito. Ang tanong ay hindi lamang gusto mo bang sumunod kay Jesus? Siyempre, lagot natin lahat tayo. Gusto na. Ang mas mahalagang tanong yung pinag-aralan natin ngayon. Handa ka bang bayaran ang halaga ng pagiging alagad niya? Amen? Yan po yung cost na sinasabi sa atin na itinuro sa atin ngayong umaga. Uli, palapakan natin ang Diyos sa napakagandang kapahayagan ng kanyang mabuting balita. Tayo sa mandali ng yumuko at manalangin. Ama namin may biging na sa langit, Diyos ng mga pangyarihan sa lahat. Maraming salamat sa napakagandang kapahayagan mo na itinuro mo sa amin ngayon. Na sa amin pagsunod sa iyo, maaaring kami ang lumapit na nagsabing sumunod sa iyo. Maaaring ikaw ang nagutos sa amin na sumunod sa iyo. O maaaring gusto mo makita yung laman ng puso namin kung talagang buong buo. O Diyos, salamat sa 30 nasa Zoom ngayon na nagpapahiwatig sa iyong harapan. Lord, we are very much willing, Lord, to follow you. As we deny ourselves, as we take up our cross, dun pa lang kami, Lord, makasusunod sa iyo. Kaya mo, Ama, sa panguna ng aming spiritual director, Bishop Ross, sama kay Pastor Glory, ang lahat na narito ngayon, umaangking kami ng kakayahan magawa namin ang iyong kalooban. Pinabalik namin mula sa papuri, pasasalamat at pagsamba sa tanging pangalan po ng iyong dakilang anak na si Jesucristo, ang aming Panginoon at sariling tagapagligtas ngayon at magpakailanman. Ang lahat na anak ng Diyos magsabi na malakas na, Amen. Amen. Thank you for watching. Celebrate with us at Shabbat Shalom
every first Friday of the month at 5:30 in the afternoon, and monthly pastors gathering every third Friday of the month at 5:30 in the afternoon. Join us at Zoom. Watch our videos via YouTube, Facebook, and Spotify. Thank you, and God bless.